naiisip ko yung Pangulo natin, no? Si Pangulong Rodrigo Duterte, naiisip ko kung ano kaya ang mararamdaman niya, no? Na malayo siya nung nangyari ito. So I pray for him also. Pangatlo, naisip ko parang puro laging malingbong yung nabibigyan ng ganitong kapalaran. Pero okay lang. And, you know, we pray for his the eternal repose of his soul. Yes, Attorney, yung mensahe nyo na lang po sa impeachment complaint laban kay VP Sara ngayon. Hindi po natin mapipigilan ang mga tao na mag-exercise ng kanilang political right, no, to file an impeachment complaint. However, ako po ay naniniwala that we are really living in legally murky or dark times. No? Kasi may mga butas talaga ang konstitusyon natin. No? Yung 1-year ban was intended to preserve the leadership of this country. No? It was not meant to be used as a shield. No? Ang problema, dahil hindi kompleto yung constitution on the 1-year ban, na-diskartehan na tuloy ito ng mga ibang tao to create preventive or protective filing of impeachment. Hindi ko po sinasabing yan ang nangyari, but it is a possibility na nag-file sila ng mahina na impeachment complaint para po ma-protect for another year against impeachment ang ating Pangulo. Hindi po yan pagtira sa Pangulo. Ito po ay pag-assess ng ating konstitusyon at ng proseso na siguro pag dumating na tayo sa punto na pwede na nating i-amend o i-revise ang ating konstitusyon, dapat lagyan na natin ng konting detalye pa yung impeachment process nang sa gayon ay hindi na siya maging open to bad or biased interpretation. Yun. Attorney, kung yung naunang impeachment complaint laban kay VP ay na-declare na unconstitutional, ito kayang pagkakataon na ito ngayong kinail nila, malaki ba ang posibilidad na umakyat ito sa Senado? Yung una kasing complaint, yung last year, was declared unconstitutional because of procedure. No, not because of substance. So, yung bago ngayon na against VP Sara, baka natuto na sila. Kaya sa totoo lang, procedurally only, mas may pag-asang lumipad ditong impeachment complaint na to. Pero in terms of substance, ako po ay naniniwala, no? Unless they invent or make up crimes against the Vice President, hindi talaga pwedeng lumipad yan unless our politicians have gotten so corrupt na talagang mag-iimbento na sila ng krimen laban kay VP Sara. No? So, palagay ko naman, naniniwala ako na it is to the interest of our leaders pa rin and our lawmakers na wala ng impeachment na mag-process. Pagpapantayin na lang nila yan. Wala na yung kay BBM, sana wala na rin yung kay Sara. Tapos sa 2028 na lang sila magtuos ulit. So yung final decision ng Supreme Court, sir, pagkatapos nag-file pa rin sila Wala po tayong magagawa doon kasi yung last year nga, as I said earlier, yung last year na final nila was declared unconstitutional because of the process, procedurally, hindi substantive, no? Kasi yung ginawa nila doon sa dati, in a nutshell, no, ang nangyari talaga doon, nag-file sila, no, na-refer sa Committee on Justice. Tapos, inupuan nila, hindi nila sinunod yung constitutional requirement na meron kasi doon 3 days, 10 days, 60 days na rule. Basahin nyo na lang po sa konstitusyon, no, sa accountability of public officers. Merong 3 days, 10 days, 60 days na rule doon, hindi po sinunod ng Kongreso nung nasa committee na. So, napanis, deemed na na-file na. Now, nung dumating yung 2nd, 3rd, and 4th, ang gusto nila i-consolidate yung 2, 3, and 4 dun sa nauna.
Eh ang bagong gatas po, kahit ihalo mo yan sa panis na gatas, panis lahat. Yun po yung desisyon. So procedural ang desisyon ng Supreme Court. So ibig sabihin, attorney, yung bagong ipinail nila, hindi kasama doon sa Hindi kasama final doon. na decision Yung ng bagong Supreme final Court. nila, di tapos na yung 1-year ban, February 6, ano? So, eto, procedurally, baka itama na nila yung procedure nila. So, baka natuto na sila. Pero tulad nga ng sinasabi ko, procedurally, pwedeng maging tama na sila. Pero sa substance, naniniwala po ako na wala silang mahahanap na substance doon sa mga pinapile laban kay BP Sara. Kasi po talagang wala naman pong kahit anong evidence of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, other high crimes, di ba? Bribery, graft, wala naman. Yung ano naman, Now I will do my job properly and hopefully efficiently. Today marks the 44th anniversary of PDP Laban. On the surface, we seem to be doing just that, honoring a party's founding. But beyond the surface, today we also affirm a shared commitment of serving and standing with the Filipino people through every season. For 44 years, PDP Laban has remained a home for those who believe that leadership must always be rooted in conviction and responsibility, even if at times it comes at the expense of our own liberty. This anniversary comes at a very difficult time for many of us, a time that calls for quiet strength. Nevertheless, I face the present with resolve because I know I am not facing them alone. I draw strength from the ideals that shape this party, inspiration from those who continue to stand with me, courage from the ordinary Filipinos who believe that public service must always be guided by truth and fairness. At a time like this, I choose to stand firm even when the path forward is uncertain. PDP Laban has endured because it was never built for convenience. It was built for service, especially when service demands sacrifice. Through the years, the party has remained grounded on principles that rise above personalities, and those same principles continue to guide my actions today. As we celebrate 44 years of PDP Laban, I hold on to faith in our people and in the cause we serve. Together, we move forward steadily, hopefully, all for the nation we love. Padayon ang laban. PDP Laban. God bless us all. Senator Ronald Bato de la Rosa. Went ahead of us dahil sa pakikibaka at pakikipaglaban para sa kalayaan ng bayan. At yan ang isa sa mga katangiang may pagmamalaki natin sa ating partido. Right now, of course, joining us via Zoom. Ayan. Babatiin tayo at magbibigay ng kanyang mensahe ang number 1 senator ng 2025 election, pinakamasipag sa lahat ng mga nakilala kong senador. Hindi yata ito natutulog. Ang totoong walang tulugan. Mr. Malasakit himself, Senator Christopher Lawrence Bongo. Senator? Nakamute pa yata. Hindi pa naka-ano. Paki-unmute. Yes, we love you, Senator Bongo. Okay na ba? Sen? Senator, nakamute. Walang sound po. Audio. Walang sound, audio. Walang sound.
Okay na ba? Nag-off lang siya ng camera, inaayos yung ano. Una, happy 44th anniversary po sa ating partido, sa PDP Laban. Pasensya na po, nag-i-echo lang kaya nag-post po ako. Pero unang-una, let us pause for a moment, magdasal po tayo. At nakikiramay po tayo sa pamilya po, Tatay Digong, pagpanaw po ni Sir Bong Duterte. Actually, kahapon po nag-attend ako sa kanyang cremation. Sama po yung anak niya, si Michael, si Kitty, yung kanyang partner, si Adelay, at yung pinakamatandang kapatid po ni Tatay Digong, si Manang Baby. Unahin po natin ang pakikiramay sa pamilya. Alam kong napakalungkot po, lalo kung malalaman po ito ni Tatay Digong. Yun ang kapatid niya na napaka-lapit po sa kanya. Very close po sa kanya, yun ang youngest brother. Pagdasal po natin. Ma'am Astra, narinig niyo po ako? Yes, Senator. Yes po, narinig po kayo. Can you hear me po? Narinig po. Ako po, continue lang po ako. Continue ka lang po. Narinig. Nag-i-echo lang kasi gusto ko rin pong batiin ang ating mga opisyalis, no? Of course, headed by our national chairperson na si Tatay Digong. Talaga wala po ang PDP ngayon kung hindi po dahil sa kanya, siya po ang nagkalaki sa PDP noong 2015. So unang-una, kukunti pa lang po ang miyembro ng PDP, ilan lang po ang isasama. Alam po ni Ma'am Astra yun. Sa panahon na tayo po yung nag-take hold sa Manila, kukunti pa lang noon. Pero nung naging presidente siya, dumami ng miyembro hanggang natapos na yung kanyang presidency, nawala na kanyang miyembro. Pero andyan pa rin kayo hanggang ngayon na tumatayo at tumitindig para sa PDP Laban. At napatunayan naman po natin noong nakaraang eleksyon na kaya natin manalo. Importante po kakampi natin yung mga totoo, naniniwala kay Tatay Digong at totoo nagmamahal at ngayon hindi talaga ho fake. So po speaking National Vice Chairman, salamat po mula noon hanggang ngayon nandiyan ka Secretary na Attorney Wendell Avisado sa Attorney Topacio, Yusek Joy Cabo, ating National Secretary. Congratulations. Of course, Membership Committee Chairperson, Ma'am Astra. Hanggang ngayon, nandiyan talaga kayo. Miss Penelope Belmonte, Education Committee Chairperson, nandiyan pa rin. Noon pa man, hanggang ngayon, nandiyan. Attorney Yvette Contacto, ma'am, salamat talaga sa inyong pagmamahal sa PDP. And of course, Attorney Jimmy Montok, ating kasamahan sa PDP nung kampanya at ensure pagdating ng panahon makakasama rin natin sa Senado. Attorney Jimmy Montok, and of course si Marcia Harabilla, Social Services Committee Chairperson. Si Muhammad
Migrant Workers Committee Chairperson, of course, Ma'am Gemma Soto, Migrant Workers Committee Vice Chairperson, Raymar Marcinungan, Senior Citizens Committee Chairperson. Salamat sa pagmamahal sa ating mga senior citizens. Secretary Raymond Melio, sir, salamat. Council of Elders po, ito yung talaga nag-advise sa atin sa PDP. Mr. Bernardito Ang, sir, salamat po sa inyong suporta. Awan pa man, dyan pa rin kayo, Sir Bernie Ang. Mr. Emmanuel Lumanaw, Regional Council President ng Region 13. Mr. Nelbert Gahulo, Mabiola, Regional Council Secretary ng Region 13. Mr. Ronald Go, City Council President ng Quezon City. Pinsan to. Mr. J.V. French Marigondon, City Council President ng Quezon City. Councilor Edita Wawi Manguera, Councilor Dr. Arvin Tolentino, Board Member John Patrick Bautista, Rizal, Spema Duterte, Cebu, Ma'am Mr. Rodolfo Basatre, Surigao del Sur, Mr. Agi Ngo, and ng Romblon, Attorney Martin Delgra, sir. Salamat po sa legal team natin, sa lahat ng legal team. Salamat. Attorney Leo Ferrer ng Quezon City rin po. Tagal na kaibigan. Of course, si Attorney Sanalito Torion. Salamat kayo sa inyong suporta sa PDP sa unang pamaan ng Tuturon. Of course, Attorney Victor Garcia, Vice Mayor Roberto Pantomar, San Nelson for Hermie Piedad, Ludi Laronjo, from Tudela, Isami Suretan. Of course, huwag natin kalimutan na makasamahan natin ang ating presidente ng PDP. Salamat po sa patuloy na gabay at suporta sa ating presidente na si acting president natin, si Mayor Baste Bautista, Mayor Baste Duterte. And sa ating presidente ngayon, lead muna si Senator Robin Padilla. Kami na lang po ang dalawa na iwan ngayon sa Senado dahil nangyari po kay Senator Bato. Doon kami nasa likod. Sabi nga ni Robin, nakakalungkot po yung mga nangyayari. Ang hirap po na kami nga yung dalawang number one, pero kami yung parang inaapi sa Senado, dalawa na lang kami. Pero ako po yung naniniwala sa tulong ng PDP. Pag nagkaisa po ang PDP, ay malayo po ang ating mararating at makakakamtan po natin yung mga inumpisahan po ni Tatay Digong para sa ating bayan. Yun po ang sobrang nasasayangan po ako. Yung mga naumpisahan ni Tatay Digong noon pa man. Sana po may pagpatuloy po yun. At sa ngayon, magdadasal po natin si Tatay Digong no, na makauwi na. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan, at ang kanyang kalayaan. Of course, huwag natin kalimutan na patuloy po na suportahan ang pamilya Duterte, si Vice President Sara Duterte, ang ating isa sa talagang nagkampanya sa atin ng midterm election at nakamit natin ang tagumpay, lalo na po sa Visayas at Mindanao. Marami po mga kandidato natin ang nanalo. Kaya pa natin manalo sa pakipagtulungan. Sa ngayon po, kailangan ng suportahan po natin si VP Sara sa panahon ng hamon sa kanyang pagiging Vice Presidente. Ay nandito po ang PDP laban, makikipaglaban kay Tatay Digong, makikipaglaban kay VP Sara. Sana po wala akong nakalimutan sa mga national officials natin. Isa-isahin ko na lang po. Of course, si Tatay Digong, ating national chairman, Ramat Tatay Digong, President Rodrigo Duterte, ang ating President ngayon si Robin Hood Padilla, Executive Vice President Mayor Sebastian Duterte. Salamat.
And VP for NCR, Vivian Beneteles, VP for Luzon, Philip Salvador, VP for Visayas, Mayor Mike Rama, VP for Mindanao, and Regional 11 Regional Council President, Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, kung saan ka man ngayon, nandito lang rin kami ni Senator Robin Padilla. And of course, kasama po ang mga silbing adopted na rin po ng Duterte Blanco, si Senator Marcoleta, Senator Jaime Marcos, at iba pang mga kasamahan ko rin po sa minority. Ngayon, salamat rin po. Of course, VP